Guys, welcome to my channel. Today, i-review natin itong Hyundai Stargazer which was recently launched in the Philippine market. Before I proceed further, I'd like to thank Miss Jel de Guzman, yung mabait na agent dito sa Hyundai Quezon Avenue. Ilagay ko yung telephone number niya dito sa baba para makontak nyo siya kung meron kayong inquiries about Hyundai cars so she can assist you. Luckily, nandito yung tatlong variants ng Stargazer. So halika, tingnan natin yung difference nila sa isa't isa. Ang Stargazer merong tatlong variants. Ang una yung entry level which they call GL. Ito yung GL variant nila. The second is the mid variant and they call it GLS. Ito yung GLS. At ang third ay yung kanyang top of the line and they call it GLS Premium. So let's discuss the differences between these variants. Ito yung mid variant. Ang cost niya is 1.168 million. Ang Stargazer meron siyang futuristic look. Para siyang baby Staria. Madidistinguish mo siya kung entry level or mid level dito sa kanyang headlight. Yung headlight nitong mid variant is halogen. Samantalang yung GLS Premium ay LED yung headlight. Yan yung main difference dito sa front. Itong GLS meron siyang DRL. Yan yung nasa hood, yung parang strip lighting na yan, na umiilaw yan once na pinaandar mo yung makina. So, sakop yung buong hood. Overall, if you look at the exterior, the Hyundai Stargazer takes on the brand's latest design language. Yun ang tawag nila is pioneering spirit. This gives the MPV a modern and futuristic look na parang hiniram niya yung some inspiration from its bigger brother, yung Hyundai Staria. Na yung harapan, meron siyang sloping front end with a flat face and a long horizontal LED DRL. Mapapansin mo din, meron siyang upper black grille na may unique na design along with a lower grille na meron siyang parang diamond-like patterns. At yung sa GLS Premium, makita mo yung headlight niya, parang similar dun sa competitor niya, yung Mitsubishi Expander. Tapos yung kanyang side mirror is power folding. And then yung door handles, meron siyang chrome accent. Yung kanyang mag wheels ay size 16 na two-tone alloy. So similar din yung design niya nung mags ng GLS Premium. So pareho lang yung mags nila. And pagdating naman dito sa likod, naka-drum brake lang siya, hindi siya naka-disc brake. So now, let's take a look at the design. Ano ba yung distinguishing feature nito? You can see na futuristic yung design niya, especially yung kanyang hood na sloping down. So maganda yung visibility. Pero yung design niya, it looks like an MPV talaga. Unlike yung mga competitors niya, may pagka-hint ng SUV kasi yung hood niya hindi siya sloping down. Yung design niya parang van talaga. So, very distinct yung kanyang people carrying aspect. And what stands out, yung uniqueness ng design niya. Wala kang makikitang ganito sa daan. So, overall, I would say that the design is very dynamic at saka takaw pansin. Okay, punta naman tayo sa top of the line. One distinguishing feature na makikita mo dito sa top of line GLS Premium is yung kanyang quad LED headlamps. Yun yung una mong mapapansin na top of the line siya. Pero pareho lang yung kanilang grille na kulay black. And of course, meron din siyang DRL, yung dire-diretso sa hood na yan, yung parang white light na yan, no? So, ang pagkakaiba lang talaga nung front doon sa GLS is yung kanyang ilaw lang talaga. All others are the same. Gustong-gusto ko talaga yung fasa niya. Takaw pansin talaga yung design niya. So, check natin kung paano mag-function ang kanyang headlight. Yan, naka-on yung kanyang headlight. Yan yung naka-dim, no?
Yung sa DRL, yun sa hood. Makita nyo yung white light na yun. Yan naman sa baba, nandun yung kanyang signal light, kanyang park light. So ngayon naka low beam siya. Yung sa taas, yun yung low beam. Yung sa baba, pag pinahilo ko, yun yung high beam. Yung arrangement naman ng lights niya is at par with its competitor na nasa gitna yung headlight. Just like dun sa GLS, pareho lang yung mag wheels nila, pareho silang two-tone, pareho yung design. So nitong sa GLS Premium sa GLS. If you look at the side profile, mataas yung roofline niya, no? So very roomy yung interior. Parang may siya, parang similar siya yung likod pag naka-side view, para siyang expander, no? Tapos yung harap parang Previa. We'll also notice yung character lines niya doon sa bandang taas sa likod, tsaka doon sa baba ng pinto. And yung shape ng kanyang wheel well, parang medyo squarish, hindi siya yung nagpa-follow nung parang semicircle na usually sa mga kotse, ganun ang design, di ba? Then meron kang parang extra window dito sa may A-pillar para maiwasan mo din yung mga blind spot. Yung kanyang side mirror is body color then with side repeaters na automatic yan, folding, and then meron din kang chrome handles, tapos naga-automatic fold yan. Yung front wheel niya is naka disc brake, and then yung rear wheel naman niya is naka drum brake. Ang isa sa mga special features nitong GLS Premium is yung remote start. So meron siyang remote start. Halika, subukan natin. So yung key niya. So okay, nandito yung lock, unlock. Ito yung hold. Saka ito sa sa likod. Sa tailgate. Okay, so dapat naka-lock. So ilalak ko muna siya bago pa siya. So pag nag-lock siya, nakita mo yung kanyang side mirror nakasarado, and then ito ko pipindutin ko na siya ngayon. So it takes several seconds bago siya mag-start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds. 7 seconds. Yung rear tail light naman niya is maganda. It's a combination of LED at saka yung bulb. So para siyang letter H. Tapos meron din siya nitong LED strip. Yan yung mahabang parang red bar na yon na from right to left hanggang dun sa dulo. So pag umilaw yan, maganda. Tapos dito sa baba ng bumper, meron siyang parang silver na garnish. Meron kang rear spoiler with a third brake light at saka yung shark fin na antenna. So tingnan natin kung paano umilaw. Yan pagka tinapaka yung preno, ganyan ang stoplight niya, yung dalawang tabi, saka yung sa taas. Now pag pinailaw ko yung park light or headlight, yun, umiilaw ngayon yung LED bar na yun, yung diretso. Tapos yan, pag inon natin yung signal light, yung hazard, yan ang itsura niya. Maganda, di ba? Yung door panel niya is actually accentuated with free-flowing lines with different textures. So marami din namang hard plastics, pero marami din namang ini-add na soft touch materials. Dito naman yung door switches sa windows and automatic up and down naman siya. Ang isang nice feature nito, marami siyang drink holder. Dito sa isang door, there's about 3. So nung binilang ko lahat, there's about 16 cup holders or drink holders. Ito sa ilalim ng aircon vent, mayroong compartment na pwede mong ilagay yung gamit mo, for example, susi or kaya yung mga toll cards. And then, dun sa ilalim ng armrest, meron din siyang compartment na you can put your things. And napansin ko din yung kanyang handbrake is manual. So, sa lahat ng variant, manual yung kanyang handbrake. So, sumakay tayo para ma-feel kung ano yung itsura dito sa loob. And then, hiramin natin yung susi para ma-start natin, para makita natin kung ano yung itsura ng instrument cluster kapag naka-on yung engine. So, ang color scheme niya is kulay blue nandito sa steering wheel. And then, yung instrument cluster is blue din yung kulay na digital. And then, dito sa manibela, nandito naman yung control sa left side. Ito yung control ng head unit, no?
And then dito sa right side, nandito yung sa cruise control at saka yung control ng instrument cluster. Full digital yung kanyang instrument cluster which you can control dito sa steering wheel. So maraming functions na pwede mong gamitin. Meron nga pala siyang 4 na drive modes. Tapos nag-iiba yung kulay depende kung anong selection mo ng drive mode. So pag eco mode, green yung kulay. And then normal mode nagiging blue. Yung sport mode nagiging red. Tapos yung smart mode nagiging blue. Yung kanyang infotainment screen is digital and touchscreen naman. Kaya lang parang medyo dated na yung design. Although ni-retain nila yung buttons na alternate dun sa touchscreen, no? Pero yung design niya per se parang hindi bagay dun sa futuristic design ng exterior. But meron siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. Ang pinaka-hate ko sa design ng interior, itong plastic trim na ito. Kasi it looks bulky and it affects yung visibility sa front. And going to the air vents, it goes well with the horizontal design of the dashboard. Tapos nandito yung gear selector saka yung drive mode button. And then may ilaw yung dalawang cup holder sa center console. Check natin yung steering wheel. It's telescopic naman and it's also tilting. And ang pinakagusto ko sa interior niya is marami siyang pwedeng paglagyan ng gamit. So in terms of usability ng dashboard, marami siyang hidden storage. Like dito, pwede siyang lalagyan ng cellphone. And then sa baba, meron siyang globe compartment. And then sa upper part ng globe compartment, meron pang additional space dito na may divider. So kung may ilalagay ka, at least may separation kahit papano. And then dito sa ibabaw ng dashboard, meron ding flat area which you can use to put your things. Ang pinakagusto ko dito, yung quality ng seats niya. Very soft and supple yung leather, very comfortable. By the way, leatherette siya, hindi siya yung pure leather. Pero maganda na rin naman. Meron din siyang wireless charging capability. Dito ang area niya for wireless charging. And then yung control sa aircon is dial type. Ayan. So pipihitin mo lang dito, for example, yung to increase yung thermostat and then increase the fan speed. Dito ang area niya. Yung kanyang cambio, simple lang yung design. Medyo may pagka-futuristic naman. And then dito, ang kulang talaga lang dito yung electronic parking brake with auto hold. And then yung start system niya is push start system na rin naman. So nandito naman yung switch ng interior light. Yung sun visor, walang vanity mirror dito sa driver side. Pero dito sa passenger side, meron namang vanity mirror. Okay, let's check the second row. Unique yung kanyang cup holder dito sa itaas. Normally sa baba yung mga cup holder. Although, meron din doon sa baba na tatlo na bottle holder. And then dito naman sa second row, sa headliner, nandun yung aircon vent to cool yung nasa second row na passengers. And ito naman ang itsura ng second row area niya. Maganda yung seats niya, mukhang well padded. At mukha din namang roomy at may ample space sa second row passengers. At dito sa likod ng center console sa bandang baba, meron siyang dalawang USB port tapos merong compartment na pwede mong maglagay ng cellphone. Maganda rin yung proportion ng height ng seats. Hindi siya mababa, hindi rin naman siya masyadong mataas. And then ang maganda rito, you can move yung second row seat back and forth, no? So you can give ample space doon sa third row passengers if needed. And then dito sa likod ng passenger seat, merong tray na pwede mong lagyan ng patungan ng pagkain, no? Pero dito lang 'yan sa right side. Wala doon sa left side o doon sa may driver side.
And then dun sa baba, meron siyang seat pocket. Kasi dun sa GL or entry level, wala siyang seat pocket. Check natin yung third row. So, pwede mong i-move up yung second row para makapasok ka dito sa third row. So, maganda naman yung angle ng third row seat. So, check natin kung anong itsura pag nakaupo ka. So, and then dito sa right side, merong 12-volt socket at meron ding cup holders dito sa tabi. As I said, mukhang comfortable yung third row seat. So, maganda rin yung angle. So, may adjust mo rin nga yung legroom mo kasi na i-move mo yung second row seat. So, okay siya sa mga bata or even adults. And then, meron din siyang seat belt para dito sa middle second row passenger. Okay, check natin yung center armrest. Makita mo dito, flat siya. Wala siyang cup holder kasi ang dami ng cup holder. So, hindi mo na kailangan dito. So, maganda dito, pag na-i-fold mo yung armrest mo, parang meron kang butas sa gitna, di ba? So, ang kagandahan nito, pwede kang maglagay ng mahaba na bagay. Halimbawa, may binili ka na curtain rod or something, pwede mong ilagay dyan na hindi nasasacrifice yung buong seat. Kaya yung iba, di ba, diretso, walang butas. So, pag ipinlat mo, wala nang makakasakay. Okay, check natin yung likod. Dito sa likod, meron pa din siyang compartment dito where you can put yung mga tools nyo. No? May mga divider dyan. So, yung third row seat nga pala niya is 50-50 split. So, pwede mo siyang i-fold para mas malaki yung cargo area. Yan, flat naman siya. Maganda pagka na i-fold mo siya. So, pag naka-fold siya, pwede ka nang magkarga ng mas mahaba kasi nga butas nga yung gitna doon sa second row. So, pwede dire-diretso hanggang din doon sa may driver area. Okay, ito naman yung GL na entry level. Pagkakaba nito, body colored yung kanyang grille. Tapos, wala siyang DRL dito sa hood. Ang pumalit, parang yung stainless na chrome na yan. And then, halogen yung kanyang headlight. Tapos, yung kanyang mag wheels, iba naman yung design. Pero, size 16 pa din. Tapos, yung kanyang door handles, body colored siya. Tapos, sa likod, wala na yung shark fin antenna. And then, yung lights niya, bulb type, hindi siya yung LED. And then, yung garnish dun sa bumper is kulay black na. Kasi dun sa GL saka sa GLS Premium is kulay silver yan. Okay, check naman natin yung interior nitong entry level. So, ang seats niya hindi na leather, fabric na. Tapos, nawala na yung touchscreen. Bale, ang ipinalit nila, yung radio na lang. Okay, check naman natin yung second row area. As usual, hindi leather yung seats, no? Fabric siya. Tapos, napansin ko dito, nawala yung kanyang armrest. Yan, no? Pumalit yung parang na lang, lagayan na lang. And then, wala na rin yung seat pocket dito sa likod ng seats. So, yan ang tatlong variants nitong Hyundai Stargazer. So, meron ka na ngayong pagpipilian. Depende sa iyong budget. Yung engine nga pala niya are the same for all the three variants. It's 1.5 liters at ang power niya is about 115 PS. Compared mo with the expander na 104 lang, sa Livina is 105, tapos yung sa XL7 is 103. So, mas malakas siya doon sa kanyang mga competitor. Except yung BRV na 119 PS. Mataas din yung torque figures niya. It's about 147 Newton meters as against expander na 141, sa BRB as 145, sa Livina 141, at saka yung sa XL7 138. So, in terms of torque, siya yung leading among its competitors. Now, let me share you my thoughts. In terms of pricing, it's very competitive. Very close ang price niya sa expander, sa Livina, sa XL7, except dun sa BRV na medyo mahal ng konti. So, the entry level cost 1.03 million and then the highest is about 1.25 million. And then, meron kang 40,000 discount. So, pag kinuha mo yung GLS Premium, which is higher by 200,000 than the GL model, you get
the additional safety features. Like for example, meron siyang forward collision assistance, blind spot warning, lane keeping assist, meron din siyang high beam assist, rear cross traffic alert, meron siyang driver attention warning, meron siyang safe exit warning, lane following assist, reverse parking distance, saka yung rear occupant alert. I think ang selling proposition nito yung kanyang styling. Naiiba eh. It's so fresh. It's so different. Sa GL and GLS, wala niyan. Although dun sa GLS, niretain nila yung reverse parking distance saka yung rear occupant alert. Tapos roomy siya kasi mas malapad siya ng konti doon sa kanyang competitors. In terms of the design of the cabin and amenities, mukhang practical siya. Kumbaga, ang design ng interior niya is family-oriented. Marami siyang design elements na suited for families. Like yung marami siyang storage spaces, yung tray sa backseat, yung abundant number ng cup holders, at saka yung overall space design ng cabin. And with the given safety features, kampante ka na during long drives, safe yung family mo. Yung digital instrument cluster niya matches well with the overall design. Yung infotainment system naman niya, although not so modern, comes with Apple CarPlay and Android Auto capabilities, which is good. And then you have Bluetooth and USB connectivity. The 6-speaker sound system is decent for the higher-end model and meron siyang 4-speaker system dun sa lower model. And the nice thing here is meron siyang wireless charger. Plus, meron siyang longer warranty period na 5 years o kaya 200,000 kilometers, whichever comes first. Kasi yung iba, diba, 3 years warranty lang at saka 100,000 kilometers, whichever comes first. Ang nakikita ko na lang na kulang dito is yung electronic parking brake at saka yung auto hold feature, which is very essential nowadays, especially kung nasanay ka na sa feature na ito. And wala din siyang 360-degree camera, which the Veloz has. Ang napansin ko lang sa MPV segment, yung mga different brands, meron silang strong points in terms of features. It will depend na lang sa buyer kung ano yung mas essential sa kanya at ano yung willing niyang isacrifice. Kasi pagdating naman sa sasakyan, you cannot have it all. Merong mga features na wala siya, yung iba naman meron. So if you're looking for a 7-seater MPV, I think this is a very good choice. I would prefer this over the Livina, Expander, or the XL7 of Suzuki. Or even the Veloz of Toyota. Magdadalawang isip lang ako dito kung i-compare ko dun sa 2023 na BRV. But then, mas mahal yung BRV ng 150,000 eh. Pero kung meron kang budget, you can go for it. Pero kung 1.2 million yung budget mo, maganda ito. Okay, hanggang dito na lang. I hope you support my channel by subscribing. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!